save the son of Abraham. Through the power of your hand, you turn the sea into dry land. To the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, O aming dakilang El Shaddai, sa iyong kapurihan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na saan man dako ay naroroon, Diyos na sumasa lahat, Diyos na nananahan sa puso ng bawat taong nananalig sa iyo at nagmamahal sa iyo, Ama naming nasa langit. At sa ngalan po ng buktong mong anak na si Yesu Kristo, patuloy Amang dalangin po namin. Ikaw ang Diyos na patuloy manahan sa puso po namin. Maghari ka sa buhay po ng bawat isa po sa amin. At ang pag-ibig meron ka, Ama, dalangin namin, pag-ibig na patuloy nawa na pumuno ng puso po namin. Nang ang mabuting nais mo'y patuloy naming matutunan gawin sa buhay po namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesu Kristo. Patuloy mo kami, Amang, alalahanin ngayon na nagkakatipon dito, O Diyos, sa banal mong pangalan, at kami inyo pong samahan at tulad ng iyong pangako, dakilang Diyos, sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, ipagkaloob mo sa amin ngayon ang habag at tulong na aming kailangan, Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito.
salita ng Diyos ay ating tunghayan mula po sa unang sulat ni San Juan. Kabanata po ay 3, talata po ay 7, at hanggang talata ay 8. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ito ang salita ng Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Bigay natin ang mainam na papuri, palakpak sa buhay at makapangyarihan Diyos, sa Kanyang lahat ng kaluwalhatian, sa Kanyang lahat ng karangalan, papuri, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Amen. Ang sabi po sa binasa natin, ang sino mang gumagawa ng matuwid, dahil si Kristo ay gumagawa ng matuwid, ang sabi po dyan, ang sino mang gumagawa ng matuwid ay katulad ni Kristo. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister. Sister, Katulad brother. na katulad ka ni Kristo. Amen. Lahat ng katulad ng Panginoong Hesus pwede nang maupo. Salamat sa ating buhay at makapangyarihang Diyos, sa ating dakilang Al Shaddai, at muli na naman dumating ngayon ang kanyang banal na gawain sa dako po nito. Narito naman tayo para patulin magkatipon upang sa ipapurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, at patuloy ng kanyang salita ay ating mapakinggan. Amen? Salita niya na patuloy nagbibigay ng liwanag sa atin, naggumagabay sa atin para ang mabuti ay patuloy po natin matutunan gawin tulad ng ating Panginoong Jesucristo na ang sabi, siya'y gumagawa ng matuwid, kaya ang gumagawa ng matuwid katulad ni Kristo. Yan, sabi po dyan sa ating binasa, ang sabi po, naparito siya para wasakin ang gawa ng dyablo. Amen? Kaya ang sino mang gumagawa ng matuwid ay kasama ng Panginoong Hesus na tagawasak ng gawa ng dyablo. Amen? At yan po yung trabaho na kung saan nais ng ating Panginoong Jesucristong gawin po natin. Kasi ang sabi nga ng Panginoong Hesus, ang gumagawa ng matuwid, kakampi natin. Yung ayaw gumawa ng matuwid, kakampi din natin. Amen. Di ba? Kakampi din po natin yan. Bakit mga kapatid? Sapagkat nais ng Panginoong Hesus yung mga taong iyan ay mahalin po natin. Gawan ng mabuti para na kung saan ay makaisa natin isang araw sa paggawa ng nais ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kasi kung hindi natin yan kakampi, hindi magkakagatan tayo. Mauubos tayo. Amen? Mabubuo lang tayo at dadami kapag pag-ibig ang iiral. Amen? Kaya kanina, anong sabi po ni Father? Likas na sa atin ang magmahal. Kasi kasama natin ang Diyos. Sumasa atin siya. Amen? Kasi kanina ang utos, sabi po, mag-ibigan kayo. Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo, at ano yung bagong utos na yan? Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Amen? Dati, ang utos, pakinggan nyo po. Ang utos, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Kung gaano kalawak ang pag-ibig mo sa sarili mo, ganun lang din magiging sukatan ng pagmamahal mo sa kapwa mo. Amen. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. May limitasyon kasi minsan pag sinabing kapwa, kung sino lang yung mabuti sa atin, doon lang din tayo mabuti. Yun lang din ang kapwa minsan para sa atin. Di po ba? Pero ang bagong utos napakalawak.
Sabi ng Panginoong Hesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Walang sinabing ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, kundi mag-ibigan kayo. Amen? Wala nang tinutukoy na kapwa, kundi lahat. Amen? Lahat. At ano ang sukatan ng pag-ibig? Kung paano ka inibig o minahal ng ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya mo bang sukatin yung pag-ibig ng Diyos? Kapag ibinuhos sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig, yung takalan mo ng pag-ibig, tiyak aapaw. Dahil susubra ang pag-ibig na ibubuhos sa iyo ng Diyos. Kapag umapaw yung takalan mo sa pag-ibig, talagang maipapadama mo yan sa iyong kapwa kasi umaapaw na pag-ibig iyan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At paano po yan, ang sabi po dyan ng ating Panginoong Jesus, na parito siya para wasakin ang mga gawa ng dyablo. At ang sabi po dito sa sulat po sa aklat ng mga gawa, kabanata po ay 10 at talata po ay 38. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang sabi po diyan, saan man siya pumaroon, gumagawa siya ng kabutihan. Amen? Dahil siya po ay hinirang ng Diyos at ang sabi po diyan, sumasa kanya ang Diyos. Dito po, kaya yung kabutihan nahahayag sa buhay ng Panginoong Jesucristo kasi sumasa kanya ang Diyos. Amen? Subalit mga kapatid sa Panginoong Jesus, yung kabutihan bang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo ay kinikilala ba ng maraming tao? Kinikilala ba nila yung kabutihang ginagawa ng ating Panginoong Jesus? Ang sabi dito po sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 3 at talata po'y 20 hanggang sa susunod na mga talata, pakinggan po natin ito. Ang sabi, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Nagpapagaling ng mga may sakit, nasisiraan ng bait. Sinabi naman ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kapag isang tao nasisiraan ng bait, naku po, ano pa kayang kabutihan magagawa nun? Amen? Kapag nasiraan ka na ng bait, hindi wala ka ng alam na mabuti. Amen? Wala ka ng kabaitan na taglay. Puro kasamaan na, tapos aalihan ka pa ng demonyo. Abay, napakasama na siguro noon. Di po ba? Pero yan ang tanaw ng mga tao sa Panginoong Jesus. Nung panahon na ang Panginoong Jesus gumagawa po ng ganong kabutihan, ang tanaw ng mga tao sa ginagawa ng Panginoong Jesucristo ay nasisiraan siya ng bait. Amen? Inaalihan siya ng masamang espiritu. Inaalihan siya ng demonyo. Kaya kapag ikaw gumagawa ng mabuti, yan ang tingin sa iyo ng tao. Kapag ang puso ng tao puno ng kasamaan, hindi niya nakikita yung mabuti. Kasi binubulag siya ng espiritu ng sanlibutan. Kaya hindi niya makikita yung pamamaraan ng Diyos
kung paano gumagawa ang Diyos ng mabuti sa buhay po ng tao. Kaya minsan, ang taong puno ng kasamaan ang puso niya, minsan ang mabuti lang para sa kanya ay yung kanya lang. Amen? Kung ano yung alam niya, kung anong sa tingin niya, na kanya lang, yun lang ang kanyang pinaniniwalaan, yun lang ang tama po para po sa kanya, yun lang ang mabuti para sa kanya. Amen? Wala siyang ibang natatanaw na mabuti. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ito po yung nais ng ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesucristo na parito para na kung saan po ay wasakin ang gawa ni Satanas. Amen? Ng diablo. At paano niya iyan winawasak? Ang sabi po, wawasakin iyan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid. Sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid. Amen? Na minsan, lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Kristo, sa tingin ng maraming tao ay hindi matuwid yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus. May ginawa minsan ng ating Panginoong Kristo sa Ebanghelyo po ni San Lucas, kabanata po ay 13, na mayroong isang babae na kung saan ay hukot ang katawan. Hukot ang katawan ng babae pong ito, at yung babaeng iyan ay minsan naruroon ang Panginoong Hesus sa isang sinagoga po, nakita niya yung babaeng hukot yung katawan, hindi na maituwid. Ngayon, tinanong ng Panginoong Hesus yung mga tao kung nararapat ba na ang tao na yun ay pagalingin. Amen? Pinagmamasdan nila ang Panginoong Hesus at binabantayan kung paano ang Panginoong Hesus gagawa ng mabuti araw ng pamamahinga. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo nga ang tatanungin ko, kapag yung baka nyo nahulog sa balon, pag araw ng pamamahinga, iniaahon nyo ba o hindi? Ay iniaahon nila eh. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo nga, baka nyo ang mahulog sa balon, kahit araw ng pamamahinga, hindi nyo matiis, tinutulungan nyo, ayaw nyong mamatay yung baka nyo, di po ba? Dahil para sa inyo, kawalan sa inyo kapag namatay po iyon. Sabi ng Panginoong Hesus, lalo na tong taong ito, 38 taon nang pinahirapan ni Satanas ng diablo, 38 taon nang ginapos ni Satanas, hindi ba dapat kalagan din siya? Kung ang inyong mga baka, sabi pag araw ng pamamahinga, kinakalagan nyo para pakainin, itong tao pa kayang ito? Kaya nung sandali na yan, yung mga tao na kung saan bumabati ko sa kabutihang ginagawa ng Panginoong Hesus, napahiya po sila sa sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga tao natuwa, yung nakarinig sa ating Panginoong Jesucristo natuwa sapagkat nakita nila yung mga kabutihang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Na kahit araw ng pamamahinga, nung sandali na yan, basta kabutihan, gagawin at gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kapag may nakita sa oras na yan na kung saan pinapahirapan ng masamang demon, ng masamang espiritu o ng mga diablo, hindi yan matiis ng Panginoong Hesus na may makita siyang ganon. Amen? Kaya ang Panginoong Hesus kikilos at kikilos para tulungan ang tao pong iyan. Kaya ang sabi po, ang gumagawa ng matuwid ay katulad ni Kristo. Amen? Minsan, alam niyo po ba, sister, sister, ba't hindi ka na dumadalo sa gawain ni El Shaddai? Sister, kasi may problema po ako eh. Hayaan mo, sister, pag natapos na yung problema ko, babalik ako sa gawain. Diba? Tapos sasabihin na, sige po sister, aantayin ka namin, ipapanalangin ka namin sister, na mapagtagumpayan mo na yung problema mong iyan. God bless you sister. May naitulong ba sa kanya yon? May mabuti bang naitulong sa kanya iyon? Siguro may mabuting maitulong sa kanya kung tinanong natin, sister, ano ba problema mo? Baka may maitulong ako. Amen? Kaysa salitang God bless you, na wala man tayong itinulong. Paano ka nakapagbigay ng kapahingahan? Amen?
para sa Panginoong Jesucristo, ang tunay na kapahingahan, yung hindi yung wala kang gagawin, kundi may gagawin ka para makapagbigay kapahingahan sa iyong kapwa. Yun ang matuwid para sa ating Panginoong Jesucristo. Nasa oras sandali may tayong kapatid na nangangailangan ng tulong. Mga kapatid, kung mayroon ka na rin lang, hindi man yan sapat, pero kung mayroon ka man ling na maitutulong, sabi ng Panginoong Hesus, huwag mo nang palampasin pa. Amen? Samantalahin mo na yung pagkakataon na iyan na mabuti na magawa natin ang mabuti na sa pagkakataon pong iyan. Amen? Meron ka man lang maitutulong pero minsan sasabihin mo, Sister, balik ka na lang bukas. Tapos pagbalik niya, wala ka. Amen? Di po ba? Kung meron na rin lang, bakit hindi? Tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya winawasak niya ang anumang gawa ng dyablo sa pamamagitan ng kung saan pagbibigay ng tulong sa oras na nakita niyang mayroong nangangailangan ng kanyang tulong. Amen? Hindi niya ito ipinagkakait. Ang Panginoong Hesus minsan po ay nakisalo sa mga taong makasalanan. Ang sabi ng mga Pariseyo, ng mga matuwid ang tingin sa sarili, bakit siya nakikisalo sa mga makasalanan? Anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, na parito ako hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, habag ang nais ko, hindi hain. Habag. Amen? Sino nangangailangan ng habag? Ang nangangailangan ng habag, taong makasalanan. Diyan po natin makikita na ang taong makasalanan, hindi linalayuan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang taong makasalanan, ang inaabot ng ating Panginoong Jesus. Amen? Diyan niya po'y pinapakita kung paano niya winawasak ang gawa ng dyablo sa buhay ng isang makasalanan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa taong makasalanan na hindi niya iniiwasan bagkus inaabot ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yun ang matuwid para sa ating Panginoong Hesus, na kapag ang tao'y nagkasala, huwag mong iwasan, kundi abutin mo. Amen? Pakitunguhan mo at padamhan mo ng pagmamahal ang taong nakakagawa sa iyo ng hindi maganda. Yun ang ating Panginoong Jesucristo, na ang sino mang gumagawa niyan, matuwid tulad ni Kristo. Amen? Matuwid tulad ng ating Panginoong Hesus, na ang sabi nga, mahalin natin sila tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Kaya ipinapakita ng Panginoong Hesukristo, ito yung matuwid na dapat nating gawin para mawasak sa buhay ng tao yung gawa ng dyablo. Kaya kapag ang tao minsan, kahit anong makasalanan ng tao, kapag pinadamhan mo ng pagmamahal, pinakitaan mo ng kabutihan, kapatid, bumabait kaya? Tanong mo sa katabi mo, totoo ba o hindi? Totoo ba hindi? Totoo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba totoo po iyon? Di po ba? Kasi bakit po minsan? Kasi nga sabi po ni San Pablo sa aklat ng Roma, di po ba? Pakainin ninyo yung inyong kaaway kapag nagugutom, pakanin ninyo, kung nauuhaw, painumin nyo nang mapahiya siya sa kanyang sarili. Pag sinabing mapahiya sa kanyang sarili, matauhan siya at makita niya yung kanyang ginagawang hindi tama at maituwid. Amen? Na kapag po natauhan iyan, isa lang pong ibig sabihin niyan, kapatid, masasabi sa iyo ng tao na yan, alam mo, salamat sa iyo, salamat sa Diyos, pinadala ka sa akin. Kung hindi, hanggang ngayon di pa ako natauhan. Di po ba? Di hanggang ngayon, ando doon pa ako, alipin niya pa ako. Di ba minsan ganun tayo mga kapatid, na sabi nga, ang taong nagkasala ay alipin ng kasalanan. Amen? Ngayon, makakalaya lang ang tao sa pagkalipin ng kasalanan na siya pong nagiging instrumento para gumawa ang tao ng masama, ay kinakailangan lang pakitunguhan na mayroong pagmamahal. Huwag ituring na makasalanan, kundi ituring na taong nangangailangan ng pagmamahal. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Minsan kasi, di ba, may mga tao talagang matigas ang ulo, Kaya minsan, nagkakasala ka. Ba't ka nagkakasala? Minsan nagiging masama ka sa kanila, nagiging masama ka sa mga taon sa paligid mo. Kasi minsan nakakapagsalita ka ng ayaw mo man sabihin.
Amen. Pero nakakapagpasalita kasi minsan napupuno ka na eh. Di po ba? Pero mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo, isang paalala pa rin ng Panginoong Hesus, magpigil pa rin tayo. Amen? Na hanggang maari, maipakita natin sa kanila, maipadama natin sa kanila yung tunay na pagpapahalaga o pagmamahal sa kabila ng kanila mga pagkukulang. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Masarap magmahal si Lord, di po ba? Kasi kapag si Lord ang magmahal, isa lang ang ipapakita sa atin ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya papayag na mawala ka sa Kanya. Amen? Hindi siya papayag na mawala po tayo sa Kanya. Kaya sabi po dyan sa ibang Lucas Kabanata, naparito ako para hanapin ang mga naliligaw. E sino yung mga naliligaw? Tayong mga nagkakasala, nalalayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pero sa kabila ng ating pagiging makasalanan, isa ang hangarin ng ating Panginoong Jesucristo, kahit makasalanan ka, niyang makasama. Bait niya, di po ba? Kaya sabi po, ang sino mang gumagawa niyan, mabait din kagaya ni Kristo. Amen. At yun ang nais ng ating Panginoong Hesus, na minsan may mga tao na minsan, alam niyo po, ay pakiramdam parang wala na silang kwenta kapag nagkamali. Amen? Dahil minsan, tila baga na kung saan ay wala na silang lugar sa puso natin. May mga tao na minsan kahit gumawa ng mabuti dahil sarado na yung puso mo para sa kanya dahil sa nagawa niyang hindi maganda, kahit anong gawin niya mabuti, hindi mo napapansin. Hindi mo napupuna. Masama pa rin para sa iyo. Amen? Walang kwenta pa rin sa iyo kahit anong ginagawa niya na mabuti. Parang sinabi nung isang preso noon, sabi nga nung gwardiya doon sa kulungan, sabi niya, ayan, bumalik na naman. Pabalik-balik sa kulungan, yung isang babae doon na nakakulong. Kasi alam niyo kung anong kanyang katwiran? Kung minsan may prayer meeting doon, nakalaya ka, nandito ka na naman. Ganun yun. Talagang ando doon na siya. Kumbaga, sanay na sa kanya yung mga gwardiya doon sa kulungan, doon sa sa lugar na yon, na pag nakalaya, hindi tatagal, babalik iyan. Kasi alam niyo po ang kanyang katwiran, sa labas, wala siyang lugar. Parang ang hirap, no? Isipin, ang luwag-luwag na nga eh. Pag nasa labas ka, ang laya-laya mo kumilos, di po ba? Pero nasasabi niya, sa labas wala siyang lugar. Pero dito sa loob, may lugar siya. Anong ibig niya iparating? Dito sa loob, may lugar ako sa puso ng mga tao. Sa labas, wala. Amen. Kahit anong gawin kong mabuti, masama ako. Kahit anong pagsumikap ko na gawin, hindi ako tanggap. Amen? Kaya sabi niya, gumagawa ako ng mali para makapasok ulit dito. Kasi dito masaya ako. Tanggap ako dito. May lugar ako sa puso ng mga tao dito. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Na ibig sabihin, hindi naman talaga siya masama. Bagkus gusto niyang magpakabuti, wala lang maniwala sa Kanya. Walang nagmamahal, walang nagpapadama ng pagmamahal para tuluyan na kung saan makilala yung Kanyang pagbabagong buhay. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya ganun ang ating Panginoong Hesus, na sa atin po ang Panginoong Jesucristo, kapag tayo napalayo sa Kanya dahil sa kasalanan, hahanapin tayo ng Panginoong Hesus. Amen? Aabutin tayo ng ating Panginoong Kristo. Bakit po? Ganun kabukas ang puso niya para po sa atin. Kaya sabi po, naparito siya para wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay ng tao. At mawawasak iyan kapag nadama ng tao ang pagmamahal ni Kristo. Kaya sabi po, lahat tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon eh. Habang binibigyan tayo ng pagkakataon, ang Panginoon patuloy gumagawa ng mabuti para po sa atin. Amen? Nang isang araw, umaasa ang Panginoong Hesus sa ginagawa niyang mabuti sa iyo, isang araw, tatalikuran mo yung ginagawa mo at babalik ka sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Minsan mga kapatid, ang salita ng Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng malasakit. Amen? At sa mitan ng salita ng ating Panginoong Kristo, madadama mo yung pagmamahal ng ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan niyan ay yung mga gawa ng demonyo minsan sa buhay po ng tao ay nawawasak dahil lang sa salita ng Panginoong Hesus na punong-puno ng pagmamahal.
Sa Ebanghelyo ni San Juan, meron pong bahagi dyan na yung babaeng nahuli sa pangangalunya. Maalala niyo po, may isang babaeng nahuli po sa pakikiapid. Ang sabi po rito, at umuwi na ang bawat isa, ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahan nagbalik siya sa templo, lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Noong dinala sa kanya ng mga iskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga kagaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng kakatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, dahil tinatanong ang Panginoong Jesucristo na ang kagaya ng babae na yun ay dapat parusahan, nahuli sa pakikiapid, dapat batuhin hanggang sa mamatay, pinipilit nila ang Panginoong Jesucristo na dapat bang gawin iyon sa Kanya. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus, ng bandang huli, kung sinong walang kasalanan, siyang unang bumato. Amen. Kung sinong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Isa-isa ay umalis. Amen. Ayon sa batas ni Moises, kapag nahuli sa mga ganitong kasalanan, kapag ang tao nahuli sa pagkakasala, dapat batuhin hanggang sa mamatay. Ibig sabihin, kapag hindi ka nahuli, wala kang kasalanan. Lalabas ka lang makasalanan kapag nahuli ka. Amen? Pero sa Diyos walang maililihim. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, o sige, kung sino sa inyo walang kasalanan, siya nang unang bumato. Amen. Nakikita niyo po yung pag-iingat ng Panginoong Jesus doon sa taong nagkasala. Kung paano niya pinoprotektahan ang isang taong makasalanan para wag maparusahan. Amen. Kasi naparito ang Panginoong Jesus hindi para magparusa. Naparito siya para iligtas tayo sa parusa. Yung mga tao po, isa-isang umalis, walang bumato. Amen? Walang bumato sa babaeng iyon. Isa-isang umalis. Ba't sila umalis? Naliwanagan kasi. Amen? Naliwanagan sila. Kasi kung hindi sila naliwanagan sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, ipipilit nila yung gusto nila. Paparusahan nila yung taong iyon. Pero naliwanagan sila nung oras na yan, na kung saan yung liwanag na dumating sa kanila, sila rin ay dapat parusahan tulad ng babaeng iyon. Pero hindi po pinayagan ng Jesucristo na mangyari sa babaeng iyon. Na kung saan, kung hindi yun pinayagan ni Kristo na mangyari sa babaeng iyon, yung parusa na iyon, para na rin nilang kinilala sa buhay nila, kami rin ayaw niyang parusahan. Kahit alam niyang may kasalanan kami. Amen. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Pero ang tanong, tayo po ba may binato na? May tao na bang nagkasala na binato natin hanggang sa mamatay? Wala pa. Wala pa. Pero minsan, ang nakakalungkot, may mga taong nagkakasala, pero gano'n na lang natin batuhin ng mga salita na tila baga pumapatay sa kanya sa harapan ng maraming tao. Amen. Amen. Masasakit na salita na minsan tila baga hindi makain, na tila baga ang taong ito minsan kapag pinagwikaan natin, kapag binato natin minsan ng mga salita, mga kapatid, ay tila bagay wala ng mukhang ihaharap sa mga taong nasa paligid niya.
Amen. Minsan hindi lang natin binabato talaga ng bato eh. Pero mas masakit pa kaysa bato pag tumatama eh. Amen. Bakit po? Kasi minsan yung bato dyan lang tumatama sa katawan mo eh. Pero yung salita mo tagus-tagusan eh. Amen. Di ba? Minsan yung tama ng bato, lumilipas lang yung sakit eh. Pagdating ng ilang araw, lipas na eh. Pero yung salita mo, mga kapatid, tila baga hindi makatulog. Amen? Totoo po yun, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Pero ito ang ating Panginoong Kristo, na minsan ganun tayo magparusa, ganun tayo humatol sa ating kapwa kapag nagkasala, ay kung ano na lang na minsan sumbat ang inaabot ng taong ito, na tila baga, mga kapatid, ay masasabi natin, minsan nasasabi ng taong ito, minsan para bagang wala na siyang karapatan mabuhay. Amen. Minsan lang nagkamali, pero minsan tila baga pakiramdam ng tao sa mga salita natin, wala siyang karapatan mabuhay. Amen? Ganun natin sila batuhin minsan. Pero ang ating Panginoong Kristo, ang sabi ng Panginoong Kristo, kung ikaw ay walang kasalanan at hindi ka karapat-dapat diyan sa salitang binibitawan mo iyan, sa masasakit na salita niyan, kung ikaw hindi karapat-dapat diyan, sige, ikaw ang unang bumato sa taong iyan. Amen? Pero lagi natin tatandaan sa buhay po natin ang salita ng Diyos punong-puno ng pagmamahal. Amen? Kaya sabi ng Panginoon Kristo, sige, mahal ko yung tao na iyan. Pero kung sino sa inyong walang kasalanan, sige, siya nang unang bumato. Walang bumato eh. Amen? Lahat na liwanagan. Lahat na niliwanagan, nakita lahat ay mayroong pagkukulang. At bilang tao may pagkukulang, nangangailangan ng pangunawa, pagmamahal. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo na yung pagmamahal nung sandali na yan, yung galit nung sandali nila sa taong nagkasala na yon, napalitan ng pagmamahal. Bakit napalitan ng pagmamahal? Hindi na nila pinarusahan. Inunawa na nila yung taong iyon. Dahil bakit? Sapagkat nung oras na yan, nakita nila kung paano sila inunawa ni Kristo sa kanilang kalalagayan. Kapag tao ay magkamali, salita na kung saan magbibigay sa kanya ng liwanag ang bigay natin. Salita na kung saan, mga kapatid, buhat doon sa kanyang pagkalugmok na pagkakamaling nagawa, sikapin natin matulungan muling maitayo ang kanyang pagkatao. Amen. Dahil ang sabi po, ang gumagawa niyan ay matuwid tulad ni Kristo. Amen. Ang gumagawa ng ganong kabutihan, ang nagpapadama ng ganong pagmamahal sa isang taong katulad po nila ay mabuting tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin natin ang Panginoon Jesus. Kaya ang sabi po dyan, kanina ni Father, tayo po likas na sa atin ang mapagmahal. Amen? Bakit po? Ang inaasahan bawat isa sa atin, hindi galit. Kaya ang sabi nga po dyan, ano ba ang dahilan ng paggawa ng kasamaan? Galit. Galit lang naman. Amen? Kaya ang sabi ni San Pablo, iwasan yung kayo'y magalit. Amen? Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang demonyo o si Satanas sa buhay nyo. Nagkakaroon lang si Satanas ng pagkakataon sa buhay natin kapag ikaw ay nagalit. Amen. Kasi wala namang taong nagalit na nagsasabi, galit na galit ako sa iyo, kainin mo to, mahal na mahal kita. Hindi po ba? Ang takot lang nun. Hindi po ba? Sasabihin mong galit na galit ako sa iyo, pero ito pagkain, kainin mo, ay malamang sa malamang, kung yung salita mo ay galit ka, tapos nagbibigay ka ng pagkain, isa lang isipin nun, may lason to. Amen. Hindi kakainin yon, pero kahit anong galit at sinabi mo, hinahaplos-haplos mo, kahit anong nagawa niyang pagkakamali, andyan yung haplos ng mga salita na pangunawa at pagmamahal, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Di po ba? Siguro katakot-takot na abutin ng tao na yan, paghingi ng tawad sa harapan mo, pagsisisi ang gagawin at pangako na magbabago na dahil sa ginagawa nating pagmamahal. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na ito po ang nais ng Diyos pumuno ng puso po natin. Yung pagmamahal, mayroon ang ating Panginoong Kristo na nararanasan natin sa buhay natin.
Amen. Tumayo po tayong lahat. Sabihin mo sa katabi mo, Sister, huwag kang mangangamba. Huwag kang mangangamba. Mahal kita. Mahal kita. Sige po, yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Huwag kang mangamba, mahal ka ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, mahal tayo ng Diyos. Sa ganang habag at pag-unawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Bukas ang kamay ng Diyos, bukas ang puso ng Diyos para tayo mahalin. Bukas ang kanyang kamay para ibigay ang mga tulong na ating kailangan. Kahit tayo may pagkukulang, isa lang sinasabi ng Panginoong Hesus, huwag ka pa rin mag-atubiling lumapit sa akin. Kakamtan mo ang habag, kakamtan mo ang pagmamahal ko. Ang mangangamba, umabalisa. Huwag kang matatakot, umalulungkot. Di ka nag-iisa. Andyan si Lord lagi. Kasama ka. Hallelujah. Siya'y karamay mo sa bituina. Huwag kang mangangamba, May mga taong maaaring iwan ka, pero maglalagay ang Lord ng taong uunawa sa iyo. Magbibigay ang Diyos ng taong magpapalakas sa iyo. Magbibigay ang Diyos ng taong patuloy magmamahal sa iyo sa kapila ng ating mga pagkukulang. Taong gagamitin ng Diyos para patuloy po tayo makaahon, muling makabangon. May tuwid ang dapat ituwid. di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Maaari minsan, taglay na natin ang mga bagay na pwede natin sandalan. Pero hindi sapat yan kung wala ang Panginoon Jesus. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa. May Naririyan siya lagi para sa iyo. Siya'y karamay mo sa tuwid-tuwina. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Ganyan ang Panginoong Jesus, tapat magmahal. Natutuwa siyang makita kang masaya. Natutuwa ang Panginoong Jesus na nakikita kang nagtatagumpay ang buhay mo. Umaangat ka, gumiginhawa ka. Pero kapag ikaw ay dumarating sa kapighatian, sa mga kabiguan, higit siyang nalulungkot para sa iyo. At yan ang nais ng Panginoong Jesus sa bawat isa po sa atin. Kung may taong nagtatagumpay, ikatuwa natin ang kanilang tagumpay. Kung may mga taong
nabibigo, bumabagsak, nais ng Panginoon, andyan ka pa rin para sa kanila. Amen. Tulad ng ginagawa ni Kristo sa bawat isa po sa atin. Marami siyang kapamaraanan para gawin sa atin ang mabuti. Buksan lang natin ang puso po natin. Isa lang pong natitiyak ko araw-araw, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Dahil araw-araw hindi siya nagsasawa na samahan ang bawat isa po sa atin. Ama naming nasa langit, maraming salamat po. Tunay na ikaw ay naparito para wasakin ang gawa ng demonyo sa buhay ng tao, ang gawa ng dyablo sa buhay ng tao. At salamat, Panginoong Hesus, salamat na ang wika mo, ang taong makasalanan ay alipin ng kasalanan. Marami kaming ginagawa noon, Panginoon, na hindi mabuti, hindi maganda. Pero sa tulong mo, Lord, napagtagumpayan namin yung hindi magandang iyon. Nakalaya kami sa mga gawaing hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoong Hesus. Dahil sa tulong mo, Panginoong Hesus, kung wala ang tulong mo, hanggang ngayon alipin kami ng mga gawaing magpapahamak sa amin. Kung wala yung tulong mo, Panginoong Hesus, hindi namin kayang alisin ang galit sa puso po namin. Galit na itinatanim ng demonyo para patuloy kami makagawa ng hindi maganda sa mga taong hindi nakakagawa sa amin ng mabuti. Pero dahil sa tulong mo, Panginoong Hesus, yung ang dating galit na palitan ng pag-ibig mo, Panginoong Hesus. Pag-ibig na nakakatuwa, O Diyos, na makita kapag nagagawa namin ang mabuti sa aming kapwa. Sa mga taong nagkukulang, sa taong mga nagkakamali, salamat, Panginoong Hesus, tinuruan mo kaming magmahal. At patuloy dalangin namin, turuan mo ang puso namin, patuloy na magmahal tulad ng iyong pagmamahal. Salamat, Panginoong Hesus. Alam namin, Lord, hindi ka patapos sa buhay namin, marami ka pang dapat baguhin. At patuloy, Ama, na ang buhay namin na to ay inilalapit namin sa iyo. Makialam ka, Lord, sa buhay namin. Makialam ka, Lord. Pakialaman naman yung takbo ng isipan namin para hindi kami maligaw. Bihagin mo ang isipan namin, Lord. Pakialaman mo, Lord, ang puso po namin. Hanggat maaari, bihagin mo ito ang puso namin, Panginoong Hesus, na ang puso nito matutong tumalim at sumunod sa iyo, Panginoong Jesucristo. Panginoong Hesus, dalangin ko po, patuloy niyo pong pagpalain ang aking mga kapatid, biyayaan ang bawat isa na magandang kalusugan, kalakasan, at sa aming mga pagkukulang, Panginoong Hesus, patawarin mo po kami. Patuloy kami, Ama, nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang banal na dugo, hugasan mo kami, Panginoong Hesus. At tulad ng iyong pangako, patuloy kaming dumadalangin. Maghari ka sa buhay namin, manahan ka sa amin, at huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Salamat, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat. Taas po natin ang lahat ng bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, narito ang kahilingan ng bawat isa. At buong puso kaming nananalig na sa aming paglapit kayo sa trono ng iyong biyaya at habag. Ang mga kabutihang ipinangako mo ay patuloy po naming makakamtan sa pamamagitan ng mga katugunan, Panginoong Hesus, ng aming mga dalangin itinataas sa iyo ngayon. Mga dalangin na sa puso namin, Panginoong Hesus, nababatid mo at dalangan namin ipagkaloob mo, Yahweh El Shaddai, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Habang kami, O Lord, naririto sa Hong Kong, biyaya ng magandang kalusugan, kalakasan, ang sa mong ipagkaloob po sa amin. Biyaya, Ama, ng mga tao, mga among mabutit, mabait na aming mapaglilingkuran, Panginoong Jesucristo. Patuloy mo may ipagkaloob sa bawat isa. At patuloy dalangin namin, Ama, tanglawan mo kami ng iyong liwanag at punuin ang mabubuting bagay araw-araw na nagmumula sa iyo. Sa ngalan na Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoon Kristo at patuloy kayong samahan
at pagpalain ng ating Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang maingay lalakas, ang duga ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang maingay lalakas, ang duga ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat. Mga kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at natili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, o katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang napitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka maglaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingay niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang pagluso, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, kaya ang masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balak upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Deringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan.
ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all and see you next Thursday and see you tomorrow.